Manuel TV. Tatlong araw na ang lumipas, at ni isang salita sa akin ay hindi pa rin binibitawan ni Daniel. Palagi siyang wala sa oras na nagising ako at uuwi ng sobrang late. Alam kong ito ang gusto ko, pero hindi ko maiwasang mamiss ang presensya niya. Umupo ako sa sala, nanunood ng TV kasama si Lily. Nakatulog siya sa kandungan ko, pinaglaruan ko ang buhok niya. Pumasok si Zayden, nakangiting bati sa akin. "Hey Daisy, kamusta ka na?" Tanong niya, nababahala ang kanyang mga salita. Ngumiti ako pabalik at sumagot, "I'm doing good." "Sigurado ka ba? Mukhang pagod ka na." Pagmamasid niya, halata sa boses niya ang pag-aalala. "Okay lang ako, nahihirapan lang matulog, alam mo na," sagot ko. "May kinalaman ba yun kay Daniel?" Tanong niya, ang tono nito ay nagpapahiwatig na mas marami siyang alam kaysa sa ipinaalam niya. "No, bakit kailangan?" Sagot ko na nagkukunwaring walang pakialam. "Well, para alam mo, sobrang stress si Daniel ngayon. Ang daming nangyayari, and he's being more of a dick than usual," pagsisiwalat ni Zayden. Tumango lang ako, tapos tumingin siya kay Lily. "Gusto mo bang buhatin ko siya, hanggang sa kwarto niya?" Nag-alok siya. "Please," nagpapasalamat kung tinanggap. Tumango siya, maingat na binuhat si Lily. "I'll see you later, Daisy," sinabi niya. "Bye Zayden," paalam ko sa kanya. Dahan-dahan akong tumayo, nagpa siya akong pumunta sa library. Kailangan kong linisin ang aking isipan, at naisip kong makakatulong ang pagbabasa. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nalilito sa aking pag-iisip, nakita ko si Isabela na naglalakad palabas ng opisina ni Daniel. Napansin niya ako at ngumisi, hindi niya mapigilang magalit sa akin. Well, kung hindi yung matabang slut ang nakikitulog sa fiancé ko, ngumisi siya. "I'm not really in the mood, Isabela," wika ko, pilit na pinapanatili ang aking kalmado. "Well, too bad because I am," panunuya niya. "I'll be quick. Gusto ko lang sabihin sa iyo na lilipat na ako," patuloy niya, may ngiti sa labi. "Ano?" tanong ko na nabigla sa announcement niya. "Yup, sa wakas nagtakda na kami ni Daniel ng date. We're getting married next week." Napasigaw siya sa sarap. Ramdam ko ang pagtulo ng luha ko, pero pinigilan ko ito. "Well, congratulations," pinilit kong lumabas, tinatakpan ang sakit na nararamdaman ko. "Tingnan mo ang aking singsing, hindi ba ito kahanga-hanga?" Pagmamayabang niya, na pinakislap ang labis na bato sa kanyang daliri. "Napakaganda," nagawa kong sabihin, ginagawa ang lahat para pigilan ang aking emosyon. "It is. Cost a fortune. Anyways, I hope you can take a hint. Oh, and just so you know, si Daniel ay late na umuwi dahil nag-overnight siya sa akin." Pagsisiwalat niya, lumaki ang ngiti niya habang lumayo. Tuluyan nang bumuhos ang mga luha, tumulo sa aking mukha. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko. I felt betrayed, para akong niloko. Sinabi ni Daniel na hindi niya mahal si Isabela, na ito ay business lamang. Ngunit narito ako, pakiramdam ko ay ibang babae. Wala akong ibang dapat sisihin kundi ang sarili ko. Kailangan kong makausap si Daniel. Kailangan kong makaalis sa lugar na ito, at magmadali. Pumunta ako sa opisina ni Daniel, huminga ng malalim, at kumatok sa pinto. "Come in," tawag ng boses niya. Binuksan ko ang pinto, dahan-dahan akong pumasok, at nakita ko siyang nakaupo sa desk niya. Siya ay may mabibigat na bag sa ilalim ng kanyang mga mata, at siya ay mukhang hindi kapani-paniwalang pagod, na parang ang bigat ng mundo ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Kitang-kita ang pagtataka niya habang nakatingin sa akin. "Daisy, is everything okay? Are you having labor pains?" Tanong niya, bakas sa mga mata niya ang pag-aalala. "No, I'm okay. I came to talk to you about something," sagot ko na medyo nanginginig ang boses ko. "Of course, have a seat," alok niya. Mas gugustuhin kong tumayo, pagtanggi ko, alam kong kung uupo ako, mahihirapan akong mag-ipon ng lakas para tumayong muli. "Okay, anong gusto mong pag-usapan?" tanong niya, nababantayan ang tono niya. "Well, first, I would like to congratulate you. Isabela just informed me of the great news," sabi ko na iniipon ang buong lakas ko para pigilan ang mga luha. "Daisy, look," simula niyang sabi, pero pinutol ko na siya. "Daniel, wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo sa buhay mo. Gusto ko lang na hayaan mo ako, at hayaan mo akong mabuhay sa buhay ko," sabi ko, nanginginig ang boses ko. Tumayo siya, mas lalong lumakas ang ekspresyon niya. "Daisy, bawal kang umalis.
Giit niya na bahagyang tumaas ang boses. Bakit? Tanong ko, basag ang boses ko. Kung kaya mong ipagpatuloy ang buhay mo, bakit ako hindi? Pakiusap ko. Daisy, I really don't have time for this. Sabi niya na may pagka-stretch ang boses. Well, wala akong pakialam. Sigaw ko, nangingibabaw ang emosyon ko. Daniel, ikakasal ka na sa susunod na linggo. Malapit nang maging asawa si Isabela. Bakit hindi ako makaalis? Dahil sinabi ko, bulalas niya, tumaas na naman ang boses niya. Dahil ba sa baby? Sinabi ko sa iyo na maaari mong makita ang baby kung kailan mo gusto. Just let me go, Daniel, pagmamakaawa ko habang tumutulo ang mga luha ko. Daisy, sinimulan niyang sabihin, sinusubukang lumapit sa akin, ngunit itinaas ko ang aking kamay para pigilan siya. Daniel, bakit ayaw mo akong pakawalan? Tanong ko na may desperasyon sa boses ko. May dahilan ako, sagot niya, seryoso ang tono. Natahimik kami saglit, nakatutok sa akin ang kanyang tingin. Kailan mo balak sabihin sa akin na ikakasal ka na? Naalala ko na sinabi mo noong nakaraang araw na gagawin mo ang lahat sa iyong kapangyarihan para maiwasan ang pagpapakasal, sabi ko, puno ng halong sakit ang boses ko, at kalituhan. Napaiwas ng tingin si Daniel, halos bulong lang ang boses niya. Well, nagbabago ang mga bagay. Tama ka, I guess they do, ungol ko, nakakadurog ng puso ko. Well, dahil bawal pa rin akong umalis, at ang fiancé mo ay nananatili sa bahay, I'm assuming sa kwarto mo siya matutulog. No, Daisy, buntis ka, pagsingit niya, lumambot ang tono. Anong kinalaman yan? Ayokong matulog sa iisang kwarto mo, Daniel. Dapat si Isabela ang natutulog sa kwarto mo. I'm sorry, but I can no longer be your mistress. Idineklara ko, ang hindi paniniwala at sakit ay maliwanag sa aking mga salita. Hindi ko akalain na mahahanap ko ang sarili ko sa ganitong sitwasyon bilang other woman. Daisy, you're not? Panimula niyang sabi, pero pinutol ko na. Oh, but I am. Nakitulog ako sa isang lalaking engaged. That makes me your mistress, right? Tanong ko habang tumutulo ang mga luha ko. Daisy, napaatras siya, halatang nawalan ng sasabihin. Daniel, hindi na ako matutulog sa iisang kwarto mo. Kung ayaw mong sa ibang kwarto ako matulog, sa sofa ako matutulog. Ano ba, kahit sa labas pa ako matutulog? It's not something I haven't done before, iginiit ko. You're not sleeping outside, mariin niyang sabi, may bahid ng galit ang tono nito. Sige, doon na lang ako matutulog sa couch sa baba, mungkahi ko. No, buntis ka. Paano kung kailangan mo ng tulong sa gabi? Nakipagtalo siya. Then I'll sleep with Lily. Kung kailangan ko ng tulong, matutulungan niya ako, determinado kong sagot. Pero ako ang ama ng baby. Ako dapat ang tumulong sa iyo, giit niya. Engaged ka na rin, at hindi tama na sa iisang kwarto tayo matulog. Hindi ko na ipapahiya ang sarili ko. Kung hindi mo ako papayagang umalis, at mapipilitan akong manatili sa bahay na ito. I'll stay with Lily from now on, mariing deklara ko. Fine, pagsang-ayon ni Daniel, puno ng pagbibitiw ang boses niya. Maya-maya lang, bumukas ang pinto, at pumasok si Isabela. Oh, Daniel, bulong niya, approaching him. Mabilis kong pinunasan ang mga luha ko, ayokong makita niya ang kahinaan ko. Anong ginagawa niya dito? Tanong ni Isabela na halata sa tono niya ang inis. Ano bang gusto mo, Isabela? Tugon naman ni Daniel, bagay sa kanya ang inis nito. Lumapit siya kay Daniel, niyakap ito ng mahigpit, ngunit hindi nito ginanti ang kilos. I came to remind you na may dinner date tayo ngayon ni Daddy, she informed him. How could I forget? Ungol niya. Excuse me, pagsingit ko at naglakad patungo sa pinto. Nanatili sa akin ang mga mata ni Daniel. Sobrang saya ni Daddy sa engagement natin. Halos handa na lahat ng wedding planner. I'm so excited, bulalas ni Isabela, then leaned in to kiss Daniel. Halos tumakbo na ako palabas ng pinto, hindi ko na kailangan pang makita iyon. Pagkasara nito sa likod ko, dumiretso ako sa kwarto ni Daniel para ayusin ang mga gamit ko. Ang mga sumunod na araw ay isang ganap na pagpapahirap para sa akin. Sila ay isang walang katapusang ikot ng luha at pag-iisa. Ginugol ko ang aking mga araw na nakakulong sa kwarto ni Lily, umiiyak ang aking mga mata. Pero sa tuwing pumapasok si Lily sa kwarto, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para magmukhang matapang, at pilit na itinatago ang aking kalungkutan. Gayunpaman, nakita niya ang aking harapan, at alam niyang may mali. Palagi niya lang akong niyayakap, at sasabihing nandito siya para sa akin. Nang sabihin ni Isabela kay Lily ang plano niyang pakasalan si Daniel, si Lily ay gumuho tulad ko. Pagkatapos ay pumasok siya sa opisina ni Daniel, desperado para sa mga sagot. At nang kumpirmahin ni Daniel ang kanyang pakikipag-ugnayan, nag-break siya. Tumigil siya sa pakikipag-usap sa lahat, maliban sa akin.
Itinigil niya ang lahat ng kanyang extracurricular na aktibidad at pupunta lamang sa klase kasama ang kanyang tutor, ngunit kahit na noon, hindi niya ito kinakausap. Dahil nakakulong ako sa silid, ang mga katulong ay nagdala ng mga pagkain, at ang doktor ay nagsagawa ng pang-araw-araw na check-up, na tinitiyak sa akin na mayroon pa akong ilang araw before they needed to induce labor. Take it easy, payo niya. Ang kanyang mga salita ay umalangaw-ngaw lamang sa labis na kaguluhan. Nang malaman ni Zayden ang tungkol sa engagement ni Daniel, tinawagan niya ako at inalok ng suporta. Wala siya para sa isang misyon, ngunit nangako sa akin na babalik siya sa lalong madaling panahon, at pupuntahan niya ako sa lalong madaling panahon. Biyernes ng gabi noon, at maaga kaming nakatulog ni Lily. Bandang 10 p.m., nakaramdam ako ng banayad na pananakit sa aking tiyan. Naalala ko ang sinabi sa akin ng doktor, at sinabi niya sa akin na kapag nagsimula akong makaramdam ng bahagyang sakit, dapat kong subaybayan ang mga ito, at kapag malapit na sila ay dapat ko siyang tawagan. Nalipat ang tingin ko kay Lily, payapang natutulog sa tabi ko. Salamat sa kanya at sa aking baby, nakakita ako ng isang maliit na liwanag, kahit na ang pinakamadilim na sandali. Bumangon ako mula sa kama, nilakad ko ang kwarto, kinakabahan ako. Biglang bumukas ang pinto, at biglang pumasok si Daniel, nakaukit sa mukha niya ang urgency. Daniel, bulong ko, nanginginig ang boses ko. Kailangan na nating umalis, sinabi niya. Sabay yakap kay Lily mula sa kanyang kama. Anong nangyayari? Tanong ko, tumataas ang pag-aalala ko. The house is under attack, sagot niya, ang kanyang mga salita ay tumatagos sa hangin. Halika na, pinangunahan niya ang daan palabas ng silid, at sumunod naman ako, na tumitibok ang puso sa pag-aalala. Saan tayo pupunta? Tanong ko, desperado sa mga sagot sa gitna ng kaguluhang bumalot sa amin. I have a safe room in my office, paliwanag niya, habang nagmamadali kaming bumaba ng koridor. Sa sandaling iyon, lumabas si Isabela mula sa kanyang silid, ang kanyang boses ay nagtataksil sa kanyang pagkalito. Daniel, anong nangyayari? Tanong niya. Shut up, bulalas ni Daniel na halata ang galit. Anong nangyayari? Nagpatuloy si Isabela. We're under attack, deklara ni Daniel. Ano? Tumaas ang boses ni Isabela na ikinagulat ni Lily mula sa kanyang pagkakatulog. Shut the hell up, or I'll put a bullet through your skull. Napangiwi si Daniel. Ate Daisy, what's going on? Umabot sa tenga ko ang pag-aalalang tono ni Lily. Everything is okay, Lily, just please stay quiet, alright. Pinapanatag ang loob niya nang makarating na kami sa opisina ni Daniel, nakasunod si Isabela. Bakit tayo nandito? Angal ni Isabela, halata ang pagkalito niya. I have a safe room here, bulong ni Daniel, isinara ang pinto at marahang inilagay si Lily sa isang upuan. Lumapit ako kay Lily, at kumapit siya sa akin, naghahanap ng aliw sa aking presensya. Wait, why is she here? Bakit hindi mo muna ako pinuntahan? Protesta ni Isabela. It slipped my mind, sagot ni Daniel. Ang tono nito ay nagtataksil sa kanyang pagwawalang bahala sa mga alalahanin ni Isabela. Yeah, you're honestly not important, bulong ni Lily, at pinigilan ko ang panloob na tawa sa prangka na sinabi ni Lily. I didn't ask you, sagot ni Isabela, na itinuro kay Lily. Isabela, shut your damn mouth. If you say one more word, I swear I will shoot you, babala ni Daniel sa nakadikit na mga ngipin, sa wakas ay napatahimik siya. Okay, pagsang-ayon ni Isabela. Lumapit si Daniel sa bookshelf at binawi ang 5 magkaibang libro, dahilan para mabunyag ang isang nakatagong pinto. Please, sabi niya sabay sulyap kay Lily. Come inside. Sinalubong ko ang tingin ni Lily, at tumango siya bilang pagsang-ayon. Magkahawak kamay kami, patungo sa pinto, kasama si Isabela na mahigpit na nakasunod sa likod. Pagpasok ko sa kwarto, pinagmasdan ko ang paligid. Mukha itong katamtaman, na may 2 kama, ilang upuan, isang maliit na mesa, isang compact na kusina, at isang pantry na puno ng mga pagkain. Isang pangalawang pinto ang nagpahiwatig sa isang banyo. Okay, I'm going to close this door pag alis ko. Kami lang ni Zayden ang may code para makapasok. Under no circumstances are you allowed to let anyone in, paliwanag ni Daniel, seryoso at desidido ang boses. Itinuro niya ang isang button na nagbubukas ng pinto, ngunit binigyang diin na hindi kami dapat umalis maliban kung ang berdeng ilaw ay nag-iilaw o maliban kung si Zayden at itinuturing niyang ligtas ito. Naiintindihan niyo ba? Tanong niya. Of course, we do, honey, pagsingit ni Isabela, pero hindi siya pinansin ni Daniel, nakatutok lang sa aming tugon. Oo, naiintindihan namin, pagkumpirma ko. Sige, isasara ko na ang pinto, anunsyo ni Daniel. Bago pa niya ito magawa, sumugod si Lily patungo sa kanya, pinulupot ang mga braso nito sa kanya sa isang mahigpit na yakap. Be safe Kuya Dan, bulong niya.
Gumanti naman ng yakap si Daniel, puno ng lambing ang boses nito. I will, little one. Take care. Sumandal siya, may ibinulong sa tenga niya. Tumango si Lily bilang tugon, at atubiling silang naghiwalay. Bumalik si Lily sa tabi ko, at isinara ni Daniel ang pinto. Bago pa man ito magsara ay napatitig ang mga mata niya sa akin. Please take care of each other, pakiusap niya, hindi natitinag ang kanyang tingin. Be safe, bulong ko sa pananahimik na tono, umaasang narinig niya ako. Tumango si Daniel at nag-alok ng maliit na ngiti, bago sumara ang pinto, na naghiwalay sa amin sa labas ng mundo. At dito na po, nagtatapos ang part 15 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.